Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Larawan ang sakit na nararamdaman niya base sa kanyang mga hiyaw habang nakahiga sa lupa ang iyong Lord. Naiinis ka ba sa mga babae? Tanong ni Gerald habang nakatingin ng masama sa iyong Lord. Siguro hindi ka maniniwala sa akin kahit napaliwanag ko ito sa iyo. Mula nang pinanganak ako, kilala ko bilang mataas at makapangyarihang iyong Lord ng Holy Witchcraft. Maraming naiingit sa akin pero sa paglipas ng panahon ay hindi ko pa nararanasan ang tunay na kasiyahan. Kinasusuklaman ko ang babaeng iyon mula pa noong bata pa ako. Dahil sa kanya, kinasusuklaman ko ang lahat ng iba pang babae. Ang babaeng tinutukoy ko ay ang aking nanay, paliwanag ng iyong Lord. Nabigla si Gerald nang marinig niya iyon. Ngayon lang siya nakakita ng isang tao na dinedeklara ang kanyang galit sa kanyang sariling ina. Kung tutuusin, sino sa planetang ito ang hindi mamahalin ang taong nagsilang sa kanila? Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na hindi nagsisinungaling ang iyong Lord dahil nakita niya ang matinding sakit sa kanyang mga mata. Ganito ba ang ugali ng lalaking ito dahil sa mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay? Bakit ka galit sa kanya? 3 taong gulang ako sa pagkakaalala ko. Nakita ko ang eksenang iyon sa harap mismo ng aking mga mata. Ang nanay ko. Pinatay niya ang tatay ko sa harapan ko, sabi ng iyong Lord na mas puno ng hinanakit ang kanyang boses kumpara kanina. Naalala ko pa ang itsura ng tatay ko noon. Bago siya mamatay, gusto niyang hawakan ang kamay ko sa huling pagkakataon. Bata pa ako noon kaya sobra akong natakot. Wala siyang kahit katiting na pagsisisi sa kanya, at wala man lang siyang pakialam sa akin. Kahit na matapos ang lahat ng mga taon, ang eksenang iyon ay paulit-ulit kong nakikita sa isipan ko. Para itong isang sumpa na pinapahirapan ako hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lang siya ang kinainisan ko. Ayaw rin ako ni Lola. Lagi niya akong pinapagalitan. Tinatawag niya akong illegitimate child. Kung hindi lang ako ang nag-iisang anak ng Tindal family, sa tingin ko matagal na akong binugbog ng 2 halimaw na babaeng iyon. Sa huli, kinuha ko ang kanilang apelido kaya kabilang na ako sa pamilyang Tindal ng Holy Witchcraft. Nakakalungkot dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang apelido ng tatay ko. Kasunod nito, tumingala ang iyong Lord bago niya idinagdag, siguro iniisip mo kung gaano kagulo ang relasyon ng bawat isa sa loob ng pamilya ko, di ba? Humph! Ang tatay ko ay isang live-in husband. Dahil dito ay kinuha ko ang apelido ng mother side ko. Pero dahil ganoon ang trato sa akin ng dalawa, palagi kong nararamdaman na lahat ng babae ay masama. Gayunpaman, alam ko rin na ang mga babaeng nasaktan ko noon ay inosente. Pwede kang hindi maniwala sa akin, pero sa tuwing nasasaktan ko ang isang babae, nagsisisi ako sa mahabang panahon. Gusto ko pang ang bayaran ang pamilya ng mga babaeng nasaktan ko. Pero bilang iyong Lord, hindi ko talaga magagawa iyon. Kailangan kong patuloy na sundin ang utos ng lola ko. Kung tutuusin, nakahigit sa iba ang mga mula sa Holy Witchcraft. Dahil doon, kami ay inaasahang maging decisive kapag pumapatay ng iba. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang pumatay ng isang inosenteng buhay. Pero gusto pa rin ng lola ko na matuto akong pumatay ng iba. Naligaw ang buhay ko noon at naging masama ako bago ko sinubukang tumakas noong 8 years old ako. Nag-ugat ito sa isang pangyayari noong ako ay grade 1 ako. Noon, nakilala ko ang isang partikular na mabait na babae na nagngangalang Lola Liman. Siya ang dahilan kung bakit nag-iba ang aking mga pananaw noon. Ipinakita niya sa akin na may mabuting babae pa din sa mundo. Sinusubukan kong pigilan na mag-isip ng ganoong paraan sa loob ng mahabang panahon, pero naantig ako sa pagiging masigasig at kabutihan niya sa akin. Mula noon, nagsimula kaming mag-aral at maglaro ng magkasama. Napakasimple ng panahon noon. Nag-aalalang tumawa ang iyong Lord, nangako kami, alam mo ba? Na magpapakasal kami sa isa't isa kapag lumaki na kami. Naalala ko ang sinabi niya sa akin na habang pauwi kami mula sa school isang araw, tinanong ko kung papatayin niya ako sa future at natawa siya nang marinig niya ito. Natural, naglolokohan lang kami noon. Ano ang alam namin tungkol sa pag-ibig sa edad na iyon? Hindi ko inasahan na iyon ang huling gabi na makikita ko siya. May pumatay sa kanya at nalaman kong ang pumatay ay ang aking lola. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umiyak ang iyong Lord ng malakas habang hinuhukay niya ang kanyang mga daliri sa lupa, mahigpit siyang nakahawak sa lupa.
Pagkatapos nito, sinabi ko sa sarili ko na tatakbo ako hanggang sa makakaya ko para ilayo ang sarili ko sa dalawang babaeng iyon. Dahil doon, kumuha ako ng bangka papunta sa dagat kasama ang mga labi ni Lola na nakremat na. Tutal, minsang sinabi ni Lola sa akin na gusto niyang panoorin ang paglubog ng araw habang nakasakay sa isang bangka. Kahit papaano ay iyon lang ang maliit na bagay na maibibigay ko sa kanya. Medyo lumayo ako sa karagatan at napagtanto ko na hindi ko na masabi kung saan ang dalampasigan. Sa mabilis na paglubog ng araw, naisip ko na tiyak na mamamatay ako sa gutom habang nasa gitna ako ng dagat. Doon ko unang nakasalubong si Angelica. Napakaganda at maamo ang kanyang muka. Sa totoo lang, ang kanyang karakter ay halos kapareho ng kay Lola. Nakatayo siya noon sa ibabaw ng isang bangkang kahoy at nakasuot siya ng puti habang tumugtog ng kanyang flute. Sa totoo lang, mukha siyang fairy. Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Gerald na mag-focus sa kwento ng Young Lord. Itinuro ni Finlay kay Gerald noon ang taktika sa pagbabasa ng isip. Matapos malaman ito, nalaman ni Gerald na makikita niya ang iniisip ng isang tao na mas mahina sa kanya. Dahil doon, nalaman ni Gerald na hindi nagsisinungaling ang Young Lord. Gayunpaman, ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang pagbanggit ng Young Lord sa isang babaeng nakasuot ng puti. Ito ay interesting para sa kanya. Isang babaeng tumutugtog ng flute sa ibabaw ng isang bangkang kahoy sa dagat nang malapit nang lumubog ang araw. Naramdaman ni Gerald na ang babaeng nakaputi ay talagang isang pambihirang tao. Siya ang nagligtas sa akin. Siya rin ang nagturo sa akin ng ilang mga skills tulad ng bone crush, golden escape, at turtle breathing tactics. Sinabi niya sa akin na ipagpatuloy ang pagsasanay ng mga skills ng palihim at siguraduhin ko raw na walang nakakaalam tungkol dito. Ayon sa kanya, ang mga skills ay makakatulong sa akin na pangunahan ang aking kapalaran, dagdag pa ng Young Lord habang pinupunasan niya ang kanyang luha. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Pagkatapos ilabas ang lahat ng ito, naramdaman ko na mas mabuti na ang pakiramdam ko kaysa dati. Alam kong kapag namatay na ako, hindi ko na kailangan pang dalhin ang mabigat na pasanin na ito. Salamat sa paglalaan ng oras para makinig sa aking kwento. Bago mo ako patayin, sana hayaan mo akong humingi ng panghuling pabor mula sayo, sabi ni Chester. Ano iyon? Tanong ni Gerald. Lipas ng mga taon, 7 babae na ang nasaktan ko. Bago ako mamatay, gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Saka lang ako makakapagpahinga ng mapayapa. Baka kaya ko pa ring makita si Lola pagkatapos gawin yon, taos-pusong sinabi ni Chester. Nang marinig iyon, tumango lamang si Gerald at nanatiling tahimik, pinapakita ang kanyang pagsang-ayon. Walang problema kay Gerald na ibigay ang kanyang hiling dahil mukhang nagsisisi si Chester. Napagtanto ni Gerald na seryoso si Chester sa kanyang kahilingan dahil sa katotohanang naalala ni Chester kung saan nakatira ang bawat isa sa 7 babaeng nasaktan niya. Hindi nagtagal, pumunta sila Chester at Gerald sa bahay ng isang magsasaka. Binuksan nila ang pinto at lumuhod si Chester habang namumutla ang mukha niya sa harap ng pamilya ng 3 at makikita doon ang babaeng sinaktan niya sa tabi ng kanyang mga magulang. Young Lord, ano pong kailangan niyo sa amin? Nauutal na sinabi ng ama habang nanginginig sa takot ang 3. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Alam ko na sa malamang ay hindi ko kailanman mababayaran ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Ipinapangako kung gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin para makabawi sa nagawa ko. Wala rin akong pakialam sa buhay ko, deklara ni Chester. Hindi ko kailangan yan, sabi ng anak na babae na dati niyang biktima habang nagtatago sa likod ng kanyang mga magulang at mabilis na umiiling. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang bagay para ipakita ang aking katapatan, pagmamakaawa ng Young Lord habang patuloy siyang nakaluhod doon. Tulad ng sinabi niya, pwede mong sabihin sa kanya na gawin ang anumang bagay na gusto mo. Kahit pa sabihin sa kanya na magpakamatay, hindi ito isang problema. Sige, sabihin mo, sabi ni Gerald na kanina pa nakatayo sa tabi ni Chester habang nakatingin sa pamilya ng 3. Hindi na kailangang mamatay ng kahit sinong tao. Pero, kung talagang gusto mong gawin ang isang bagay, Young Lord, tulungan mo kaming punuin ang tangke ng tubig doon. Sagot ng anak na babae habang nakaturo sa isang tangke ng tubig. Huh? Sabi ni Chester nang mapahinto siya. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinuan bago siya tumango at pumunta sa balon para simulan ang kanyang gawain. Hindi nagtagal, mabilis na napuno ng tubig ang tangke.
Pwede na yan, sabi ng pamilya na halatang natatakot pa rin sa kanya, ngunit hindi na sila natatakot gaya ng una. Kung tutuusin, hindi na nila maramdaman ang nakakatakot na aura ng Young Lord sa paligid nito. Naramdaman nila na kahit papaano ay makakapagpahinga sila ng kaunti sa paligid niya. Nang marinig iyon, muling tumayo si Chester sa kanilang harapan at sinabing, wala ako masyadong naipon, pero ito ang $150,000. Please, tanggapin mo. Sa oras na iyon, iniabot ni Chester ang pera sa tatlo hanggang sa tuluyan na silang sumuko at tinanggap ang kanyang pera. Kasunod nito, umalis sina Chester at Gerald sa bahay ng pamilya para ulitin ang proseso kasama ang 6 pang pamilya na makikita sa loob ng Montholm Island. Maya-maya pa ay lumuhod si Chester kay Jasmine nang makarating sila sa manor na kasalukuyang tinutuluyan ni Gerald. Nang makita ang Young Lord, mabilis na nagtago si Jasmine sa likod ni Gerald bago sumigaw ng, Nandito siya, Gerald. Kahit na hindi kita pisikal na sinaktan, Miss Fenderson, nasaktan ko pa rin si Lord Fenderson at ang miyembro ng pamilya mo. Halos mamatay sila dahil sa akin at talagang umaasa ako na patatawarin mo ako. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.